Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dindo. Nangyari ang kwentong ito taong 1966 sa lugar ng Zaraga, Iloilo. Magandang araw sa inyo mga kalakbay. Ang kwento na aking ibabahagi sa araw nito ay ang karanasang pinadala ni Dindo. Hindi niya tunay na pangalan. Kasalukuyan siyang nakatira ngayon sa Zaraga, Iloilo City. At ang karanasan niyang ibinabahagi ay nangyari taong 1966. Magandang araw mga kalakbay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dindo. Nakatira kami ng aking ina na itatago ko na lamang sa pangalang Mira. Nasa edad 20 anyos na ako nang mangyari yon. At baryo namin ay wala pa halos kabahayan sa aming baryo. Magkalayo naman ang bawat isa at napapalibutan ang aming baryo ng purong kakawyan. Ang mga kabaryo namin ay nagtatrabaho sa palayan at nagsasaka sa bukid. Marami kaming mga pinagkakakitaan sa aming baryo. Pero ang trabaho namin ni Nanay Mira ay ang manggamot sa mga may sakit, sinasaniban o kaya ay mga inaaswang. Sa makatuwid, isa kaming albularyo ni Nanay at ang tungkulin namin ay ang tumulong sa aming kapwa na walang ibang hinihinging kapalit. Depende na rin sa tao naming ginagamot kung bibigyan nila kami ng bayad o kaya ay pagkain na siyang makatutulong din sa amin. Simula bata pa ako ay nasanay na ako sa ganoong kalakaran. Kaya naman ako rin ang gawain ni Nanay na magkatulong na kaming dalawa sa panggagamot. Kaya kung may mga masamamang tao na nagtatangka kay Nanay ay naroon ako palagi para tulungan ito. Sa larangan kasi ng trabaho namin ni Nanay ay hindi maiwasan ang may mga taong magagalit sa amin. Lalo na ang mga aswang na masama ang hangarin sa mundo. Meron namang mga aswang na walang ibang hangad kundi ang kapayapaan. Isang umaga ay maaga akong pinagligpit ni Nanay. Minamadali niya rin ako dahil kailangan daw naming umabot sa bayan bago naman pumatak ang 9:00. Sa paggagamot ay may sinusunod kaming kalakaran ni Nanay at oras upang hindi mawala ng bisa ang aming kakayahang dalawa. Pasado 7:00 na ng umaga kami nakarating sa bayan at agad naming hinanap ang bahay ng matandang lalaki na magpapagamot sa akin. Pagkarating namin sa bahay ng gagamutin namin ng araw na yon, ay naramdaman ko na agad ang malakas na enerhiyang nagmumula sa loob. Dito nilingon ako ni Nanay at base sa tingin na binigay niya sa akin ay may kakaiba nga sa bahay na yon. Pagpasok pa lang namin ay bumungad na agad sa amin ni Nanay itong si Aling Pasita na lumulutang sa ere. Sinasaniban nito. Nanlilisik ang mga mata habang nagsasalita gamit ang malalim na boses. Boses ito ng lalaki. Agad na kumuha ko ng mga gamit para mawala ang sanib sa katawan ni Aling Pasita. Habang si Nanay naman ay sinimulan na ang pagdarasal. Ang pamilya naman ni Aling Pasita ay mabilis na lumayo sa kanya at tumungo sa aming likuran. Rinig na rinig ko rin ang kanilang dasal na wari bang takot din sa kung anuman ang maaring mangyari. Sinabitan ko ng rosaryo si Aling Pasita nang bumaba ito sa may sahig at doon nagwala. Nagagalit ito habang nanlilisik ang mga mata. Bali-bali naman ang kanyang mga kamay at paa habang nakatitig siya sa amin ni Nanay. Ilang sandali pa, gumapang siya at sinakal niya ako sa leeg.
naramdaman ko naman ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa aking balat. Sobrang lakas ni Aling Pasita at kahit ano ang aking gawin sa pagkawala sa kanya ay hindi ko naman magawa. Nilakasan palalo ni nanay ang dasal at napahinga ako ng maluwag nang bitawan ako ni Aling Pasita. Habol ko noon ang aking hininga habang patras mula sa kanya. Naramdaman ko naman ang kakaibang enerhiya na nagmula sa katawan ni Aling Pasita at nakasisiguro ko na ang enerhiyang yon ay mula sa isang malakas na engkanto. Umalis ka na ngayon din sa katawan ni Aling Pasita kung ayaw mong parusahan kita. Tumawa ng malakas ang nilalang na nasa loob ng katawan ni Aling Pasita na para pang pinagtatawanan niya kaming dalawa ni nanay. Nilapitan ko si Aling Pasita at walang pagdadalawang isip na dinikit ang aking hintuturo sa kanyang noo. Kasabay nun ay sinabayan ko na ang dasal ni nanay. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw ng engkanto sa buong kabahayan ni Aling Pasita. Makalipas noon ang ilang sandali ay unti-unti na siyang kumalma. Lumayo naman ako kay Aling Pasita nang maramdaman ko na wala na ang nilalang sa kanyang katawan. Nilingon ko naman ang pamilya ni Aling Pasita at sinabihan sila na hindi na sila babalikan pa ng engkanto. Humingi ho kayo ng tawad sa engkanto na nagambala ninyo sa pagputol ng kahoy. Hindi na rin niya po kayo gagambalain dahil nabigyan na po namin siya ni nanay ng babala. Malaki naman ang pasasalamat ni Aling Pasita sa amin nanay noong nagkamalay na ito. Doon na kami kumain ni nanay ng tanghalian sa tahanan nila Aling Pasita bago naman kami umuwi sa bahay. Hindi rin namin naiwasan na mapag-usapan ni nanay ang tungkol sa nangyari sa amin. Maraming mga bilin sa akin si nanay na siyang isinisiksik ko sa aking isipan. Pagsapit ng 2:00 ay nagpaalam na ako sa kanya na magkikita kami ng aking kaibigan na si Conrad. Binalaan pa ako ni nanay na mag-iingat daw ako sapagkat anak ng aswang ang kaibigan ko. Baka raw may gawin sa aking masama itong si Conrad at naghahanap lang to ng pagkakataon na paslangin ako. Sinabi ko naman sa kanya na mabait si Mang Beroy at itong si Conrad. Hindi na noon kumibo itong si nanay at sinabi na lamang sa akin na mag-iingat na lamang ako. Pagkarating ko naman sa labasan ng aming baryo ay nakita ko na agad si Conrad na nakasilong noon sa ilalim ng malaking puno. Patpatin ang katawan niya at parang isang ihip na lang ng hangin ay liliparin na ito. Kahit ganoon pa man ay maaasahan siya sa lahat ng bagay. Masipag siyang tao, kalakbay, at mabait na kaibigan sa akin. Kaya naman hindi ko lubos maisip na isa itong aswang tulad ng kanyang ama na si Mang Beroy. Kilala si Mang Beroy bilang isang malakas na aswang sa aming baryo. Walang lumalapit sa kanyang mga kabaryo namin dahil naman sa takot. Maging ganoon din kay Conrad. Wala sa kanyang kumakaibigan. Kaya noong kinaibigan ko ito, ay naging masaya ito dahil kahit papaano ay may isang tulad ko sa buhay niya. Mabait din naman sa akin si Mang Beroy. Masasabi mo na hindi naman sila masamang aswang. Conrad! Oh, Dindo, nandiyan ka na pala. Hindi kita napansin ha. Ikaw itong malalim ang iniisip kaya hindi mo ako napansin na dumating. Oh, saan na pala ang lakad natin ngayong hapon? Samahan mo ako pre sa bukid namin. Pinapakuha kasi ni tata yung kalabaw namin at ang 5 sakong palay eh. Wala akong katulong sa pagbuhat at pagdala sa 2 naming kalabaw. Hindi naman sumama sa akin si tatay dahil may sakit siya ngayon. Abay tamang-tama, wala namang kaming lakad ngayon ni nanay kaya masasamahan talaga kita. Halika na at nang hindi tayo maabutan ng gabi sa daan.
Tumango na lamang sa akin si Conrad at nauna na siyang lumakad papuntang bukid. Halos 1 oras ang nilakad naming dalawa hanggang sa makarating kami sa kanilang palayan. Tumungo agad kami sa isang kamalig kung saan doon nakalagay ang kanilang 5 sako ng bigas. Nilabas muna namin yon bago naman kami nagtungo sa pinaglalagyan ng kanilang 2 kalabaw. Habang pabalik kami sa kamalig ay hindi naman maiwasan ni Conrad ang tanungin ako. Dindo, may tatanong nga pala ako sa'yo. Ano ba yon? Basta kaya kong sagutin, walang problema. Hindi ka ba natatakot sa akin, Dindo? Bansag kasi sa buong nayo natin na anak ako ng malakas na aswang. Anumang oras ay pwede kitang salakayin o kaya biktimahin. Sus, malaki naman ang tiwala ko sa iyo, Conrado, na hindi mo yun magagawa sa akin. Ilang taon na ba tayo magkaibigan, ha? Kung may bala ka sanang masama sa akin, kundi sana noon pa ay ginawa mo na. Pero hindi naman, di ba? Kaya naniniwala ako na hindi ka naman masamang aswang. Ayaw mo nun? Magtulungan na lang din tayo para puksain natin ang ibang aswang na talagang pumapatay. Handa akong tumulong basta sa ikabubuti ng kabaryo natin. Kakausapin ko rin si tatay tungkol dyan nang matulungan namin kayo ni Aling Mira. Yan talaga ang gusto ko sa'yo, pre. Panigurado talaga na matutuwa si nanay sa balitang ito. Bilisan na natin at nang makauwi na tayo. Nang sa ganun ay hindi tayo maabutan ng gabi sa daan. Huwag kang mag-alala, Dindo. Kasama mo naman ako eh. Walang masamang mangyayari sa'yo. Pambihira ka talaga, Conrad. Ibang klase talaga kapag may kaibigan akong katulad mo. Kinuha na nga namin ang 5 sako ng palay at kinarga yon sa kargahan na kinabit sa likuran ng 2 kalabaw. Pagkatapos noon ay naglakad kami pabalik sa aming baryo. Nang nilamon na ng dilim ang paligid, hindi ko naman maiwasan ng makaramdam ng kakaiba. Pakiramdam ko noon, kalakbay, ay may nakatingin sa amin ni Conrad. Pinagmasdan ko ang 2 kalabaw at parang may tinitingnan ang mga ito sa aming unahan. Panaka-naka ay humahangos sila. Nawari bang may masamang nilalang sa paligid. Lumapit naman ako ng bahagya kay Conrad sa kito si Nico. Binulong ko sa kanya ang aking nararamdaman. Akala ko, Dindo, ako lang ang nakapansin. Kanina ko pa kasi pinagmamatyagan ang buong paligid. At mukhang may kakaiba nga. Dito ka lang, Conrad. Titignan ko lang din ang paligid. Hindi. Iwanan na muna natin ang 2 kalabaw. Itali muna natin sa puno. Saka natin alamin kung ano yung nararamdaman natin. Tumango naman ako sa planong yon ni Conrad. Tinali nga namin ang 2 kalabaw sa puno. Saka namin tiningnan ang buong paligid. Magkasabay kaming 2 at tumungo sa masukal na damuhan. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig naman kami ng munting kaluskos. Hinawakan ko naman ng mahigpit ang sulo na aking daladala at inilawan ko ang itaas at maging ang sakalapit na kinatatayuan namin. Umatras naman si Conrad palapit sa akin nang makita niya ang 2 pulang mga mata na papalapit sa amin. Agad kong hinanda ang itak na nasa aking bewang at humarap sa kung anong klaseng nilalang ang nagtatago sa dilim. Umahangos ito ng malakas na parabang tunog ng isang leon. Dindo, ano sa tingin mo ang nilalang na yan? Hindi ko rin alam eh. Pero base sa wangis niya, para siyang isang leon. Nako, Dindo, saan mo naman nakuha ang ideya na may leon dito sa baryo natin? Kaya nga eh, pero biro lang naman yon. Para kahit papano mawala ang kaba ko. Pakiramdam ko kasi hindi rin naman ito engkanto. Magsasalita pa sana si Conrad nang bigla na lamang tumakbo sa kinaroroonan namin ang nilalang. Nanlaki naman ang aking mata nang sa akin siya tumungo at dinaganan ako sa aking dibdib. Noon ko na lamang nakita na
isa siyang nilalang na bangkilan. Sinubukan kong makawala mula sa nilalang ng kahit ano ang gawin ko, ay hindi naman ako makawala. Malakas ito at parang walang balak na pakawalan ako. Humingi naman ako ng tulong kay Conrad pero napagtanto ko na walang boses na lumalabas sa bunganga ko. Napatingin ako sa bangkilan nang unti-unti siyang nagpalit ng anyo sa katawang tao. Pero ang kanyang ulo ay tulad pa rin ng sa isang bangkilan. Tumayo naman ako mula sa pagkakahiga sa lupa at tiningnan ang buong paligid. Wala na ako sa kinatatayuan ko kanina kasama si Conrad, kundi na sa isa akong madilim na paligid. Pero rinig ko ang lagaslas ng ilog sa hindi kalayuan. Maya-maya pa ay nagsalita ang bangkilan. Sinabi niya sa akin na wag raw akong magtaka kung bakit ako naroon sa kanyang mundo. Nagpakilala siyang isang engkanto ng mga bangkilan at naroon siya upang protektahan ang kagubatan. Narinig daw niya ang pinag-uusapan namin ni Conrad kaninang hapon tungkol sa aswang. Galit na galit daw siya sa aswang at gusto niyang mapuksa ang mga ito upang matigil na ang pagpatay sa mga inosenteng tao. Sinabi pa nito na nagpakita raw siya sa akin dahil naramdaman daw niyang may kakaiba sa akin. Matagal na rin daw niya akong sinusubaybayan at ang aking ina. May dakila raw ang aking puso at nakahandang tulungan ang ibang nangangailangan ng tulong. Kaya naman raw ako ang napili niya bilang tagapangalaga ng kanyang mutya. Noong una, hindi ko naman siya maunawaan sa kanyang sinabi at kung tungkol saan. Pero nang hugutin niya ang kanyang isang pangil na umiilaw ay naniwala akong mutya nga ang binigay niya. Sinabi niya rin na magbibigay raw yon ng proteksyon sa akin laban sa mga aswang at masasamang tao. Tataglayin ko raw ang kanyang kakayahan bilang isang bangkilan. Binilin niya na pakaingatan ko ang mutya at wag basta-basta ipagkatiwala sa iba, kahit pa raw sa kaibigan kong si Conrad. Sinabi pa nito na kahit mabait itong aswang, hindi pa rin daw may pagkakaila na kampon ito ng kadiliman. Nang maibigay niya na sa akin ang mutya at nang bumaon iyon sa aking dibdib, ay siya namang pagkawala ng bangkilan sa aking harapan. Para siyang isang bulang naglaho na lamang sa hangin. Nang kumurap naman ako ay sumalubong sa akin kanina ang gubat. Naroon si Conrad at ilang beses niya akong tinawag. Nang makita niya ako ay mabilis siyang lumapit sa akin. Dindo, saan ka ba nang galing? Kanina pa kita tinatawag pero hindi ka sumasagot. Saan ka ba dinala ng nilalang? May ginawa ba siya sa'yong hindi maganda? Ayos lang ako, Conrad. Kinausap niya lang ako na mag-iingat daw tayo sa pag-uwi. Lugar niya pala ang gubat na ito. Ganon ba? Halika na, baka magalit siya ulit sa atin at hindi na tayo dito makadaan. Tinulungan naman ako ni Conrad na makatayo. Sa mga sandaling yon ay hindi ko naman sinabi sa kanya ang tunay na nangyari, na binigyan ako ng mutya ng bangkilan. Mas mabuti na rin na hindi alam ni Conrad ang bagay na yon, para hindi ito masaktan na laban yon sa mga aswang at masasamang nilalang. Ayokong masaktan ang damdamin niya at magkaroon pa ng lamat ang aming pagkakaibigan. Nang makarating na ako sa bahay ay naghiwalay na kaming dalawa ni Conrad. Sinabi ko sa kanya na ihahatid ko na siya pa uwi pero tumanggi ito. Kaya naman daw niya ang kanyang sarili. Hindi na rin ako nagpumilit nun sa kanya at nagpaalam na rin. Nang makaalis na si Conrad ay agad naman akong pinakain ni nanay ng hapunan. Nasambit ko rin sa kanya ang tungkol sa mutya ng bangkilan. Sinabihan naman ako ni nanay na
dasalan ko raw yon tuwing Biyernes at Miyerkules nang sa ganon ay mas lalong lumakas ang mutya. Malaki raw ang may tutulong ng mutya sa akin sa pagsugpo ng mga aswang at masasamang tao sa mundo. Lumipas ang mga araw at hindi naman kami naging abala ni nanay sa panggagamot. Wala rin kaming nababalitaan na mga aswang na gumagambala sa aming nayon. Napagtanto namin ni nanay na baka raw nagpapalipas lamang ng oras para sumalakay muli. Nabanggit ko rin kay nanay noon ang tungkol sa kagustuhang makatulong ni Conrad sa pagbuksa ng mga masasamang aswang. Noong una ay hindi naniniwala si nanay sa akin. Pinaiingat niya pa rin ako. Sa mga sandaling yon, hindi ko na pinagpilitan pa ang gusto kong mangyari. Hinayaan ko na lamang si nanay sa kung ano ang isipin niya. Nagpasya naman ako na tumungo sa bahay ng aking kaibigan. Dito naabutan ko si Mang Beroy sa labas ng kanilang bahay na nagbibilad ng kanilang palay sa kanyang bakuran. Natigilan siya sa kanyang ginagawa nang makita ako. Ramdam ko ang pag-init ng aking mutya sa mga sandaling yon at para naman akong nilalagnat. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang ang naramdaman ko nang makita si Mang Beroy. Naalala ko ang sinabi sa akin ng bangkilan na pinoprotektahan ako ng mutya laban sa mga masasamang aswang at mga tao o nilalang. Magandang hapon po, Mang Beroy. Nandyan po ba si Conrad? Magandang hapon din sa'yo, Dindo. Nasa itaas siya ng bahay at nag-aayos ng bayong. Bakit? San ba kayo pupunta na dalawa? Yayayain ko po sana siyang pumunta sa bayan. O sige, saglit lang at tatawagin ko si Conrad. Tumango na lamang ako kay Mang Beroy nang mabilis siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Napansin ko ang pagtingin niya sa akin at ang pag-iwas. Hindi ko rin alam kung ano ang ibig sabihin nun. Napadama naman ako sa aking dibdib kung saan banda nagiinit ang mutya at sa mga sandaling yon, konti na lamang ang nararamdaman kong sakit. Nakalipas ang ilang sandali kalakbay, ay narinig ko ang pagtawag sa akin ni Conrad. Agad naman akong lumingon sa pinanggalingan ng kanyang boses. Lumapit sa akin itong si Conrad habang dala-dala ang isang bayong. Bakit may dala kang bayong? Hindi ba at pupunta tayo sa bayan? Siyempre nagdala ako ng bayong. Baka mamaya may matipuhan akong bilhin. O sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, Conrad. Ayos lang ba ang tatay mo? Kanina kasi namumutla siya nang makita ko. Wala ba siyang sakit? Wala yon, Dindo. Kahapon pa kasi siya nanghihina. Masama lang konti yung pakiramdam niya. Pero huwag kang mag-alala, dadaling din yon. Pero ayos lang ba na iniwan mo siya? Baka mamaya kailangan niya ng tulong mo. Hindi, Tol. Sabi niya kaya naman niya raw. Saka si tatay pa ba? Malakas yun. Hindi na ako nagsalita pa. At hinila ako ni Conrad patungong sakayan ng tricycle. Napansin ko noong hinawakan ko siya ay agad niyang binawi ang kanyang kamay mula sa akin. Napansin ko rin na ang layo niya sa akin nang makaupo na kami sa loob ng tricycle. Na para bang iniiwasan niya ako. Nang tingnan ko siya at nakita kong namumutla ang kanyang mga labi, sinubukan ko naman siyang kalabitin pero agad siyang umiwas. Tinanong ko siya kung ayos lang at ang sagot naman niya ay ayos lang daw siya. Tumango na lamang ako noon saka ipinagwalang bahala ang mga napansin kong kakaiba sa ikinikilos niya ng araw na yon. Tumungo na kami sa palengke pagkarating sa bayan at namili ng mga gamit na siyang gagamitin namin sa bukid. Bumili na rin ako noon ng ulam para sa amin ni nanay sa bahay.
Pauwi na kaming dalawa ni Conrad at lulan na ng tricycle. Niyaya niya akong dumaan muna sa kanilang bahay. Hindi naman ako tumanggi at agad naman akong pumayag. Pagkarating namin sa baryo ay may tumawag sa akin. Si Mang Kopong. Humihingi ito ng tulong sa akin pero nang makita niya akong kasama si Conrad ay naurungan ito. Nilingon ko naman ang aking kaibigan at sinabi ko sa kanya na susunod ako pagkatapos kong tulungan si Mang Kopong. Hindi na nagtanong pa si Conrad at nauna na siyang naglakad pa uwi. Binalingan ko naman si Mang Kopong ng mga sandaling yon. Tinanong ko siya kung ano ang tulong na hinihingi niya. Yung anak ko, Dindo, ilang araw na siyang nakaratay sa katre. Hindi siya kumakain at kung minsan ay nagwawala siya tuwing sasapit ang kadiliman. Kaya kinulong namin siya silid niya. Kaya naisipan ko na tignan mo siya kung ano ang marapat na gawin. Sige ho, Mang Kopong. Samahan niyo po ako at nang matignan ko siya. Nandun siya sa loob ng bahay. Sumunod naman ako kay Mang Kopong sa loob ng kanilang bahay. Pagpasok ko ay agad kong naramdaman ang matinding pag-iinit ng aking mutya. Tumungo naman kami sa kwarto ng anak ni Mang Kopong. Pagbukas ng pinto ay sumalubong sa akin ang halos butot balat na lalaki. Nakapikit ang mga mata nito at sobrang baho ang kanyang amoy. Iisa lang ang sumagi sa aking isipan ng mga sandaling yon. Unti-unti siyang kinakain ng aswang para maging isa na ito sa kanila. Dito napatingin ako kay Mang Kopong at saka sinabi sa kanya na iwan niya muna ako at ang kanyang anak. Tumango naman siya sa akin bago lumabas ng kwarto. Sinara ko ang pinto at maging ang bintana ng kwarto ng anak ni Mang Kopong. Pagkatapos ay tiningnan ko ang buo niyang katawan. Hindi ko naman siya magawang hawakan sapagkat takot ako noon na baka mabali ang buto niya sa kamay o maging sa paa. Lumapit naman ako sa lalaki at ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang noo. Pinakiramdaman ko kung may kakaiba sa kanyang katawan. Halos mahugot ko ang aking hininga nang makita ko na may gumagalaw sa loob ng kanyang sikmura. Mas lalong uminit ang aking mutya na animoy. Gusto nitong kumawala sa aking katawan. Pumikit naman ako at nagsimulang umusal ng dasal. Sa bawat bigkas ko ng mga salita, ay siya namang pagsigaw ng malakas ng anak ni Mang Kopong. Bigla na lamang siyang namilipit at may gumagalaw sa kanyang sikmura. Waring gustong makaalis ng nilalang sa katawan nito. Mas nilakasan ko ang pagdarasal ng Latin hanggang sa kumalma ang nilalang sa loob ng tiyan ng lalaki. Pinagmasdan ko siya at naging normal na ang kanyang paghinga. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ng bangkilan na bumulong naman sa akin. Sinabi nito na hindi pa raw tuluyang magaling ang anak ni Mang Kopong. Kung hindi ko raw mapapatay ang aswang na may gawa, iisa lamang daw ang paraan kung papaano ito gagaling. Pinayuhan ako ng bangkilan kung ano ang dapat kong gawin sa mga sandaling yon. Hindi naman ako nagdalawang isip sa pagtitiwala sa aking gabay at dito sinunod ko ang kanyang payo. Mabilis kong nilisan ang kwarto at pagkalabas ko ay nakaabang si Mang Kopong sa akin. Kitang-kita ko ang kaba sa kanyang mga mata. Hinihintay niya akong magsalita. Pasensya na po, Mang Kopong. Hindi ko po mapapagaling ang anak ninyo. Maliban na lamang po kung mapapatay ko ang aswang na may gawa nito sa kanya. Kinakailangan ko po muna itong hanapin. Pero papaano ang anak ko, Dindo? Hindi na ba siya gagaling? Paano kung tuluyan na siyang patayin ng aswang?
Yan ang hindi ko po papayagan na mangyari, Mang Kopong. Huwag po kayong mag-alala at hahanapin ko po ang aswang na may gawa nito sa anak nyo. Pangako ho, gagaling po siya. Sisiguraduhin nyo lang ho na walang sino man ang makakalapit sa kanya at hindi ho siya makakalabas ng silid na ito. Babalik po ako dito bukas. Maraming salamat sa iyo, Iho. Aasahan ko yan. Nagpaalam na rin ako noon kay Mang Kopong at umuwi na. Dumaan na muna ako sa bahay ni Conrad. Niyaya naman nila akong dalawa ni Mang Beroy na roon na kumain sa kanila. Pero mariin akong tumanggi. Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lamang nawala ng tiwala sa aking kaibigan at sa kanyang ama. Kahit na naging mabait sa akin si Conrad, ng ilang taon sa kabila ng kanyang pagiging aswang, hindi ko pa rin siya lubusang kilala. Maaari na isa silang mag-ama ang may gawa sa anak ni Mang Kopong. Gabi na akong nakarating sa bahay at labis na pag-aalala ni Nanay Mira sa akin. Binigyan niya naman ako ng kurot sa aking tagiliran. Sinabi ko naman sa kanya ang dahilan kung bakit ako ginabi. Nabanggit ko rin sa kanya ang suspetya ko tungkol sa mag-amang aswang. Ganoon din ang suspetya ni Nanay na maaari lang daw nagpapanggap na mabait itong si Mang Beroy at Conrad sa baryo namin para hindi mapagkamala na gumagawa ang mga ito ng masama. Pero sa mga oras na yon, hindi pa naman ako lubusang naniniwala na may kinalaman sila Conrad sa nangyari sa anak ni Mang Kopong. Ngunit sa kabilang banda, naniniwala rin ako na sila ang salarin. Niyaya naman ako ni Nanay pagtapos ng aming hapunan. Nadasalan ko ang aking mutya at dadasalan din niya ang kanyang anting-anting. Bago kami natulog ay pinagplanuhan muna namin kung papaano hahanapin ang aswang na gustong kunin ang anak ni Mang Kopong. Kinabukasan nun ay maaga kaming nagising ni Nanay. Naabutan namin si Conrad sa bakuran at mukhang hinihintay ako. Naramdaman ko naman ang pagpitik ni Nanay at pagkurot sa aking likuran. Siguro sa mga sandali na yon, umiinit din ang kanyang anting-anting dahil ang aking muka ay ganoon ang naging reaksyon pagkakita ko at paglapit kay Conrad. Dindo, saan ang punta ninyo? Pwede mo ba akong samahan? Nako pare, pasensya na. May lakad kami ngayon ni Nanay. Kailangan kasi naming puntahan ngayon ang anak ni Mang Kopong. Mamaya na lang kita sasamahan. Ganoon ba? Sige pre, mamaya na lang. Nagpaalam na ako sa kanya at nagpatuloy sa aming lakad ni Nanay. Pagkarating namin sa bahay ni Mang Kopong, ay tiningnan namin ang kanyang anak. Kumuha naman itong si Nanay ng isang pirasong papel at dinasalan namin yon. Inaasahan namin na lalabas doon ang aswang na may gawa nun sa anak ni Mang Kopong. Kumuha naman ako ng ilang hibla ng buhok ng anak ni Mang Kopong para iipit doon sa papel na dinadasalan. Halos kalahating oras naming ginawa ni Nanay ang pagdarasal hanggang sa matapos. Binuksan ni Nanay ang papel at nakita namin doon ang pangalang gumimbal sa mundo ko. Napatingin pa ako kay Nanay at ganoon din siya sa akin. Nakita namin ang pangalan ni Mang Beroy sa pirasong papel. Kinuha ko kay Nanay ang papel, saka kinusot ko ang aking mga mata para siguraduhin na hindi lang ako namamalikmata. Pero nang mabasa ko ulit ang nakasulat doon, ay ang pangalan talaga ni Mang Beroy. Tinanong ko pa si Nanay kung totoo ba ang lumalabas doon at sinagot niya naman akong totoo. Binanggit niya rin na ilang beses na rin daw naming yung ginawa noong nanggagamot kami at ni kahit kailan hindi nagkamali yon. Huminga naman ako ng malalim saka nag-aalala na nakatitig kay Nanay.
Tumango siya sa akin at tinapik sa aking balikat. Alam ko ang gusto niyang iparating sa akin sa mga sandaling yon. Kinakailangan kong tanggapin ang katotohanan na si Mang Beroy ang may sala kung bakit ganoon ang nangyari sa anak ni Mang Kopong. Pagkatapos naming bigyan ng uling dasal ang anak ni Mang Kopong, ay binigyan din namin ito ng anting-anting laban sa mga aswang at masasama ang loob. Malaki rin ang pasasalamat sa amin ni Mang Kopong noong nagpaalam na kami sa kanyang umalis. Pinangako rin namin sa kanya ni nanay na hahanapin namin ang aswang na may gawa nun sa kanyang anak. Hindi na namin sa kanila sinabi na ang may gawa noon ay kabaryo lang din namin. Noong pauwi na kami ni nanay, ay napag-usapan naming dalawa kung papaano kukumbinsihin si Mang Beroy na hindi sinasaktan. Inamin ko naman sa kanya ng araw na yon na nahihirapan akong mag-isip dahil ama ni Conrad ang pinag-uusapan namin. Naunawaan naman ako ni nanay. Pero sinabi na kailangan daw naming gampanin ang aming tungkulin. Wala na akong nagawa nun, kalakbay, kundi ang pumayag sa gusto ni nanay. Mas pipiliin ko pa rin ang tumulong sa aking kapwa dahil yun ang alam kong tamang gawin sa mga sandaling yon. Pagsapit ng hapon ay nagpasya kami ni nanay na tumungo sa bahay nila Mang Beroy at Conrad. Ilang beses muna kaming nagtawag sa kanilang bakuran bago lumabas si Mang Beroy at harapin kaming dalawa ni nanay. Naging malayo ang kanyang distansya sa amin at takot itong makalapit. Alam ko na natatakot siya sa anting-anting ni nanay at sa aking mutya. Anong ginagawa niyo ritong dalawa? Wala rito si Conrad kung siya ang hinahanap niyo. Nasa bukid pa siya at mamaya pa siguro ang uwi niya. Hindi po siya ang sadya namin ni Nanay, Mang Beroy. Nandito ho kami para kausapin ka tungkol sa kalagayan ng anak ni Mang Kopong. Gayong alam na ninyo na ako ang may pakananon. Ano ang magagawa ninyo? Hindi nyo na siya mapapagaling o mababawi pa. Tinatanggap na ng katawan niya ang nilalang sa loob ng katawan niya. Isa lang ang ibig sabihin nun. Tuluyan na siyang magiging alipin ko. Bakit niyo po ginagawa yan, Mang Beroy? Akala ko ho ba ay nagbago na kayo? Akala ko ay mabait na kayo. Yun pala ay hindi. Oh, bakit? Kailan ko ba sinabi sa'yo na mabait ako, bata? Si Conrad lang sa'yo ang mabait. Kung hindi dahil sa anak ko, ay baka matagal ko na kayong pinatay na dalawa. Kung hindi rin sana kay Conrad, baka matagal ka na naming kinalaban ni nanay. Ngayon, Mang Beroy, bawiin mo ang ginawa mo sa anak ni Mang Kopong. Kung hindi ay baka mapilitang kaming dalawa ni nanay na kalabanin ka. Wala akong dapat na bawiin. Ginawa ko lang ang bagay na yon para hindi ako mamatay. Alam ni Conrad ang ginawa ko, kaya hindi niyo ako mapipilit. Kung ganun ay wala na akong magagawa pa, Mang Beroy, kundi ang kalabanin ka namin. Sige, tinatanggap ko ang hamon ninyo. Mamayang gabi sa parang. Nilingon ko naman si nanay nang maramdaman ko ang pagkalabit niya sa akin. Hinila niya ako papalayo kay Mang Beroy. Sinabi niya sa akin na kailangan na naming umuwi sa mga oras na yon. Tiningnan ko muli itong si Mang Beroy at isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umuwi na nga kami ni nanay sa kanaghanda ng mga kagamitang gagamitin namin sa pakikipaglaban kay Mang Beroy. Bandang 5:30 ng hapon nang marinig ko ang boses ni Conrad sa labas. Hindi ko sana siya haharapin kung hindi ko narinig ang pagmamakaawa niya. Sa mga sandaling yon, alam ko na kung ano ang rason ng pagparoon niya sa bahay. Nang lumabas naman ako ng aking kwarto, naabutan ko si nanay sa may sala. Umiiling ito sa akin at alam ko na kung ano ang nais niyang iparating sa pag-iling na yon.
Bumaba na ako ng bahay at hinarap ko si Conrad. Agad naman siyang lumapit sa akin at hinawakan ako sa aking braso. Dindo, huwag ninang ituloy ng nanay niyo ang paglaban mamaya kay tatay. Nagmamakaawa ako sa iyo. May malalim na rason kung bakit niya yung ginagawa sa anak ni Mang Kopong. Kung gano'n ay matagal mo na palang alam. Pero hindi mo sinabi sa akin. Nasa na ang pangako mo na wala kayong ginagawang masama ng tatay mo sa mga tao? Akala ko ba ay mga mababait kayo? Yun pala isa rin kayo sa mga masasamang aswang. Kaibigan kita, Conrad, dahil nakikita kong mabait ka at tunay. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ano pa ang totoo sa hindi. Nagawa ko lang ang pagtakpan si tatay dahil ayoko siyang mamatay. Masama ba na maging makasarili ako para sa aking ama? Bakit ko naman itatanggi ang bagay na kung pwede naman, buhay ng tatay ko ang nakasalalay dito. Kaya mas gugustuhin kong mamatay ang anak ni Mang Kopong kapalit ng pagkabuhay ng aking ama. Doon ko napagtanto na hindi lang bilang alipin ang gustong mangyari ni Mang Beroy sa anak ni Mang Kopong kundi gawin itong katawan niya. Binubuhay niya ang nilalang na mula sa kanya sa katawan ng anak ni Mang Kopong para hindi siya mamatay. Isinalin niya ang kanyang itim na bertod dito. Kumuyom ang aking kamay dahil naman sa galit. Pinapahalagan ko ang pinagsamahan namin ni Conrad pero hindi ko makakaya na may mamatay na inosente dahil lang sa pansarili nilang interes. Pasensya na, Conrad, pero hindi ko maibibigay ang gusto mo. Kung ganon, Dindo, kalimutan na natin ang pagkakaibigan nating dalawa. Simula sa araw na ito, isa na kitang kaaway. Bago pa ako makasagot kay Conrad ay mabilis na itong lumisan. Paglingon ko naman sa bahay ay nakita ko si nanay na nakatayo sa bandang tarangkahan at matamang nakikinig pala at nanonood sa aming pag-uusap ni Conrad. Tumango naman siya sa akin na waribang sinasabi na magiging ayos lang ang lahat at tama naman ang aking ginawa. Pagsapit ng gabi ay tumungo kami sa parang. Habang naghihintay sa pagdating ni Mang Beroy ay dinadasalan namin ang aming anting-anting antputya. Makaraan ng ilang sandali ay dumating na nga si Mang Beroy at sa hindi ko inaasahan. Kasama nito ang kanyang anak na si Conrad. Kitang-kita ko ang galit sa kanilang mga mata habang nakatitig sa amin. Tumayo naman kami ni nanay mula sa pagkakaluhod at hinarap namin silang dalawa. Magkaharap noon si nanay at Mang Beroy habang ako ay kaharap ko si Conrad. Kahit ni konting pagmamalasakit at awa ay wala akong makita sa mga mata niya. Kundi nakita ko ang pot at galit sa mga mata niyang nakatitig sa akin noon. Simulan na natin ang laban na ito. Wala nang dapat na hinihintay na oras at pagkakataon. Nandito lang naman kayo para patayin kami ng anak ko, di ba? Para iligtas ang anak ni Kopong. Pwede namang hindi umabot sa ganito, Mang Beroy. Hayaan niyo ho na tulungan ka namin ni nanay na gumaling sa sakit ninyo. Malay po ninyo at baka makatulong kami. Hindi na. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Huwag ka na magbait-baitan, Dindo. Alam ko na wala kayong intensyon na mag-ina na buhayin kami. Balak na talaga kaming patayin. Hindi totoo yan. Hayaan niyo kaming dalawa ni nanay na humanap ng gamot para kay Mang Beroy. Pinapangako ko na gagaling siya. Isa kaming albularyo ni nanay. Kaya sigurado akong mahahanapan namin ng gamot ang tatay mo sa dinaramdam niya. Medyo naimasmasan si Conrad ng mga sandaling yon. Kaya napatingin siya sa kanyang ama na mukhang nagulat din. Ang galit na namuo sa kanilang mga mata kanina ay napalitan ng pag-asa na tumingin sila sa amin. Napangiti ako nang tiningnan si nanay. Tinapik niya ako sa balikat at saka siya ngumiti. Parang pinaparating niya sa akin na nagtagumpay ang aming plano. Kaya noong medyo bumaba na ang tensyon na namamagitan sa amin at kina Conrad ay napag-usapan na namin ang tungkol sa
sakit ni Mang Beroy. Sige, binabawi ko na ang nilalang sa anak ni Kopong. Pero ipangako niyo rin sa akin na pagagalingin ninyo ako. Makakaasa ho kayo, Mang Beroy. Gagawin po namin ni Nanay ang lahat. Pagtapos ng gabing yon, ay walang araw na hindi kami tumutungo sa bahay nila Conrad para tingnan ang kalagayan ni Mang Beroy. Nakaratay na siya sa katre at may malubhang karamdaman na hindi may paliwanag kung saan at ano. Sa kabutihang palad naman ay gumaling ang anak ni Mang Kopong na siyang malaki namang pinagpapasalamat sa aming dalawa ni Nanay ng matanda. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin namin matukoy ni Nanay ang sakit ni Mang Beroy. Wala pa kaming alam kung papaano gagawin para mawala ang sakit nito. Isang araw ay masinsinan kaming nag-usap ni Nanay tungkol sa paraan ng paggamot namin kay Mang Beroy. Ang naisip naming solusyon ay ang kunin ang bertud sa katawan nito. Sa gayong paraan ay mawawala ang pagkaaswang nito at maaaring gumaling siya sa kanyang sakit. Sinabi naman namin ang tungkol sa bagay na yon kay Conrad. Noong una ay nagdadalawang isip pa ito at ayaw pumayag sa gusto namin ni Nanay, pero sa huli, sa kagustuhang mailigtas ang ama mula sa kamatayan ay pumayag ito. Dito isinagawa namin ni Nanay ang ritual sa paggamot sa aswang. Naging matagumpay naman kaming dalawa. Nakuha namin ang bertud sa katawan ni Mang Beroy. Ikinatuwa namin yung dalawa ni Nanay at siyang pinagpapasalamat sa amin ni Conrad. Naging mabuti ang kalagayan ni Mang Beroy sa mga sumunod na araw. Akala naming dalawa ni Nanay ay maayos na ang lahat. Pero dumating ang araw na bigla na lamang nang hina si Mang Beroy na ipinagtaka naming dalawa ni Nanay. Maging si Conrad ay hindi rin may paliwanag ang nangyayari. Sinabi naman sa akin ng bangkilan, ang gabay ng aking mutya, na dahil sa isang aswang si Mang Beroy at sa buong buhay nito ay nakadepende ang katawan sa bertud, kaya mamamatay pa rin si Mang Beroy kahit na ano ang mangyari. Kaya kinakailangan na ipasa ang bertud sa ibang tao para tuluyan na mabuhay ang katauhan ni Mang Beroy. Sinabi ko naman ang tungkol doon kay Conrad at labis siyang nagalit sa akin. Ano Dindo? Masaya ka na ba? Na mamamatay na ang tatay ko? Nasaan ang pangako mo na pagagalingin mo siya? Pasensya ka na, Conrad. Hindi ko alam na ito ang kalalabasan ng paggamot namin ni Nanay sa tatay mo. Kahit na, pinangako mo sa akin na gagawin mo ang lahat para tulungan ang tatay ko. Pero ano ang ginawa ninyo? Unti-unti niyo siyang pinatay. Simula sa araw na ito, Dindo, sinusumpa ko papatayin kita sa oras na mawala ang aking ama. Simula ng araw na yon, hindi na ako kinausap pa ni Conrad. Nabalitaan na lamang namin ni Nanay na namatay na nga si Mang Beroy. Hindi na naglamay si Conrad at pinalibing na niya ang ama. Ilang araw na walang paramdam si Conrad matapos ang libing ni Mang Beroy. Nababahala na rin ako dahil baka kung ano ang gawin niya sa amin ni Nanay sa mga sandaling yon. Ramdam ko kasi ang galit niya sa amin at kung sakali man na maghiganti siya, handa naming harapin yon ni Nanay. Isang gabi noon kalakbay, abala kami ni Nanay sa paghahapunan nang makarinig kami ng alulong ng aso sa labas. Pagkatapos nun ay may kalabog kaming narinig sa may bubungan. Naramdaman ko ang pag-init ng mutya. Napatingin ako kay Nanay na nakatitig din pala sa akin. Sinabi niya na naroon raw si Conrad at hindi ito nag-iisa. Wala naman kaming sinayang na oras ni Nanay at naghanda kami sa labanang magaganap ng gabing yon. Hinanda ko ang buntot pagi at si Nanay naman ay hinanda ang kanyang punyal na kinatatakutan ng mga aswang. Lumabas kami ng bahay ni Nanay
Hinarap namin si Conrad at ang 4 na kasama niyang mga aswang. Papatayin ko kayong mag-ina ngayong gabi. Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyong pagpatay kay tatay. Hindi tayo kailangang umabot sa patayan, Conrad. Pwede naman natin itong pag-usapan. Hindi mo na mabibilog ang ulo ko, Dindo. Nabilog mo na ang ulo namin ni tatay. Kung saan humantong sa kamatayan niya. Kaya hindi na ako makikinig sa'yo. Hindi na kita kaibigan. Wala akong kaibigan na traidor. Kung ganoon, wala na akong magagawa kundi patayin kayong mga aswang. Bumaling naman ako kay nanay at tumango ito sa akin. Nagsimula kaming magdasal ng Latin para mas lalong mapalakas ang aming mutya at anting-anting. Dito mabilis na sumugod sa akin si Conrad at ang kanyang 2 kasama. Ang 2 naman niyang kasama ay kay nanay sumugod. Umiwas naman ako ng kalmot na ginawa ni Conrad at ng kanyang 2 kasama. Iniiwasan ko ang bawat kanilang atake. Pakiramdam ko sa mga sandaling yon, sinaniban ako ng kapangyarihan ng mutya ng bangkilan. Tumalas ang aking paningin sa dilim. Lumakas ang aking pakiramdam sa buong paligid at tila ako ay mas lalong naging matapang. Nagpakawala naman ako ng sipa at suntok kay Conrad. Bumulusok naman siya sa lupa habang nakangiwi. Sumugod muli ang kasamahan niya sa akin pero mabilis ko silang pinagsusuntok sa katawan. Pakiramdam ko sa mga sandaling yon, ang suntok ko ay kasing lakas ng bangkilan. Wala na akong pinalampas na pagkakataon at hinampas ko sila ng buntot pagi. Dito umalingaw sa buong kagubatan ang sigaw ng 2 kasamahan ni Conrad. Tinawag ko naman si nanay at mabilis niyang sinaksak ang 2 ng kanyang hawak na punyal. Nagdikit ang likod namin nanay at hinarap naming 2, si Conrad at ang 2 pang natitira. Galit na galit silang nakatitig sa amin na parabang kahit na anong oras ay nakahanda silang patayin kami ni nanay. Pero yun ang bagay na hindi ko hahayaang mangyari. Dito mabilis kong hinila ang kamay ni nanay, saka siya binuhat sa ere. Sinipa ni nanay ang 3, dahilan para sumadsad naman sila sa lupa. Ako naman ang sumunod na naghampas ng buntot pagi sa kanila. Subalit natigilan ako nang dumagan sa aking likuran si Conrad. Nakapagpalit na siya ng anyo ng mga sandaling yon. Para siyang isang taong aso. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Matatalim ang mga ngipin at gusto na akong sakmalin. Hinawakan ko ang kanyang balikat pero agad naman akong napasigaw ng kagatin na lamang niya bigla ang aking braso. Subalit hindi naman ako nagpatinag doon. Hinila ko siya sa aking buong makakaya at hinampas ko ang kanyang katawan sa lupa. Kita ko noon ang paghihirap sa natamo niyang sakit. Dinaganan ko siya sa kanyang tiyan at nagpakawala ako ng sunod-sunod na suntok sa kanyang muka. Nakita ko kung papaano siya bumalik sa anyong tao. Pinagmasdan ko ang dugoang mukha ni Conrad at habol niya na ang kanyang hininga. Ilang sandali pa ay nawalan siya ng malay. Lumapit naman sa aking tabi si nanay at tiningnan niya ang sitwasyon ni Conrad. Sinabi niya sa akin na kailangan daw naming dalhin sa loob ng bahay ito. Napatingin naman ako sa 2 pang kasama ni Conrad na tumatakbo na ang mga ito palayo. Tumakas na ang 2 at iniwan nila sa amin si Conrad. Tinulungan ako ni nanay na dalhin si Conrad sa loob ng aming bahay. Pagkatapos nun ay inihiga namin siya sa upuang kahoy. Itinali ko naman ang kanyang kamay at paa para siguradong hindi ito makakawala. Kumuha ng mga gamit si nanay at inilapag niya yon sa maliit na mesang kahoy.
Nagsindi ito ng 2 kandila at insenso. Kinuha niya ang isang basahin na Latin at ibinigay yon sa akin. Nung una ay nagtataka pa ako. Pero nang may masmasan na ako at malaman kung ano ang ginagawa ni nanay ay tinulungan ko na siya. Dinasalan namin si Conrad. Ginawa namin ni nanay ang lahat para mapatay ang nilalang na bumubuhay sa loob ng kanyang katawan at may labas ang itim na bertud. Nang magtagumpay kami ni nanay na mapagaling si Conrad ay hindi namin mapigilan ang matuwa. Ilang araw na walang malay ang aking kaibigan. Kaya nang magising ito ay labis na saya ang nadama ko. Subalit nakakalungkot lang dahil hindi na siya makausap ng matino. Siguro sa mga nangyari sa kanya ay tuluyan na siyang nawalan ng katinuan. Ngunit kahit na gano'n ang nangyari sa aking kaibigang si Conrad, kinupkup ko ito at inalagaan. May mga araw na nagwawala ito at galit na galit. May mga araw din na umiiyak siya at nagmumukmok sa kanyang kwarto. Ginawa namin ang lahat ni nanay para bumalik siya sa katinuan. Dinala ko siya sa lugar kung saan madalas naming pinupuntahan at sa kanilang lumang bahay ni Mang Beroy. Naging maayos naman ang kalagayan niya, subalit madalas din siyang atakihin. Hanggang sa dumating ang araw na natagpuan ko na lamang siya sa kanyang kwarto na hindi na humihinga. Naging masakit sa akin ang nangyari. Naunawaan naman ni nanay kung bakit ako laging lugmok ng ilang araw pagkatapos ng libing ng kaibigan kong si Conrad. Subalit nagpatuloy pa rin ako sa buhay at tinutulungan si nanay sa paggamot sa mga tao at pagtugis sa mga aswang. Hanggang sa ngayon, kalakbay, hindi nawala sa aking isip ang mga pinagsamahan namin ng aking kaibigang si Conrad. At mananatili yon sa akin habang buhay. Wakas,